Handa na ba kayong matuto? Alright guys, our lesson number 2 is all about preparing your images before you create a design. Alright, so this is cleaning. Kumpara sa kagaya sa pagluluto, ang paggawa din ng graphic design ay maihahalin tulad din sa pagluluto. Bago mo siya simulang lutuin, kailangan mo muna siyang linisin. Ayan. Alright, checking lang muna sa aking other screen para matiyak natin na live na tayo. Are we live? Yun, live na tayo guys. Our lesson number 2. Hindi ko siya makita dun sa kabilang ano. Alright. Alright. Okay, just checking my other screen. Alright, ladies and gentlemen, mula po dito sa aking kinaroroonan muli at sa inyong kinaroroonan, simulan natin ang paggawa ng design na matutunan muna natin yung mga bagay na ating kailangang malaman bago tayo bumuo ng isang disenyo. So, sa lesson na to, gusto kong turuan kayo kung paano linisin ang mga images. Ayusin muna to, i-prepare para pag nilagay nyo sa layout is maayos na. Kung halimbawa ang isang design mo is one page lang or one poster, pwede rin namang doon muna siya linisin. But then, I'm taking this as a general flow or flow na pag gumawa ka ng maraming pages or multi-pages kagaya ng brochure or magazines, mas maganda yung lahat ng images mo nalinis at naayos mo na para tapal ka na lang ng tapal sa layout mo. Wala nang abala. Hindi ka na babalik para, uy, madumi, linisin ko. Kasi pag nilayout mo siya sa Illustrator or sa other apps like in Adobe InDesign, babalik ka pa, back and forth, back and forth. So why not do it one time, prepare all your images, clean it, kung ano yung mga kailangan, adjust the colors, lahat, i-prepare mo na sa Photoshop para isahan. Okay, since ito, gusto kong ipakita sa inyo kung paano yung paraan ng paglilinis ng mga images. Dinownload ko lang ito sa Pexels. Hindi siya Pixels sa Pexels, P-E-X-E-L-S, kung saan makakakuha ka ng mga free images na pwede mong magamit sa pag-create ng layout and design. So sa lesson na to, simple lang. I'm using tab. Kung mapapansin nyo, nakikita nyo yung kamay. Actually, ito yung tools na yan. Okay. One tool. Yan. Kamay. Para maiurong-urong natin ang ating image. But then, ang madalas kong ginagamit, itong move tool na andito lang siya. Then, ang shortcut lang is yung ating tab sa ating keyboard. Diba? Pag diniinan mo yon, magiging kamay siya. So, mamumove mo na siya kung saan mo gusto. Then, okay, guys, may natutunan na kayong tools, right? Yung hand tool, and then tab tool, shortcut. Yan. Tapos, zoom tool. Ito yung zoom tool. Pagka i-close up mo siya, click mo lang siya. Then, pag i-zoom out mo siya, pipindutin mo lang yung Alt sa PC or Option sa Apple. Okay?
So from here, you are already learning different tools. Alright, zoom in, then hold Alt or Option, then you zoom out. But actually guys, kahit nandito ako sa Move tool, may shortcut yan. Control and Tab sa keyboard. Okay, Control and Tab, you zoom in, then Control, Tab, and Alt, you zoom out. That's the shortcut. Or Control plus, Control minus sa keyboard. Okay? Okay. Dami nyo natutunan agad, no? So, a shortcut. Whatever makes your workflow easier or kung ano yung magpapabilis sa inyo, yun. That's how you navigate on your image. Okay? Kung paano mo siya ikot-ikutin. So, I'm holding Tab. Ayan. Then, I zoom. Control and Tab. Then, Control, Tab, Alt. I zoom out. Okay? Minsan, ginagamit ko rin yung Control plus and Control minus sa aking keyboard. Okay. And then, kamay. Tab lang. Okay. So, that's how you manipulate or you move from your image. Okay? And then, how to clean. Ganito lang po yan. Ang mahalaga dito sa cleaning, ito, napakaganda ng tools na to. Okay? Spot healing brush tool. Dati wala po ito. Ang ginagamit lang namin is cloning tool. Ganito. Okay, unahin ko si cloning tool at para malaman nyo kung ano yung kanyang function. Okay, yung brush size natin, actually, gamit nating tool is cloning. The word and the name itself is to clone. Okay? Ang brush size natin is andito yan. Dito nakadepende yung laki. Hardness. Pero actually, kailangan natin soft lang. So, ito yung laki. Then, ang shortcut po niyan is yung open and close parenthesis. Then, yung kabilang parenthesis din. Okay, yan ang shortcut sa keyboard. Kung gusto nyong palakihan o paliitin. Okay? Tingnan nyo to. Habang pinipindot ko siya, lumalaki and lumiliit siya. Alright? Then, ang kanyang opacity is 100. Actually, pwede rin baguhin yan. Depende sa needs. Later on, i-explain ko rin sa inyo kung ba't kailangan natin hinaan at lakasan. 100% is kung ano yung kinokopya niya. Clone. Pipindutin natin yung Alt. Okay, liitan ko ng konti yung aking brush. Pipindutin ko yung Alt. And i-click ko sa pinakamalapit sa kanya. Then, itatapal ko doon. I-click, holding Alt or Option sa Mac. And then, click. Option, Alt, click. And then, click. Kung mapapansin nyo, no, kinokopya niya kung saan ako nag-Alt, click. And that's what is cloning. Kino-clone niya kung ano yung kinokopya mo. The name itself, okay? Alt, click sa pinakamalapit, then click mo doon sa pagtatapalan mo. Alt, click, yan. Bakit ko sinasabing sa pinakamalapit? Kasi ganito yan. Dito ako nag-alt click o nag-kopya ng i-clone ko. Tapos tinapal ko dito. Kita nyo kung anong postura. Okay? Kaya kinukuha natin yung pinakamalapit kasi color and texture related sila. Okay? Yan. Alt click, then click. Okay? Ayan. So kung mapapansin nyo, may patche siya. Ayan. Diba? Sabihin, hindi maayos yung kinuha ko. Okay? So ang maganda ngayon, ito si patch tool, spot healing tool, ang maganda sa kanya na nagustuhan ko is napaka-intelligent niya na. Napaka-intelligent, o dinouble check ko lang kung nagre-recording ako. Okay, napaka-intelligent na same lang din pag nilakahan yung brush, then pag niliitan, napaka-intelligent niya. Pag kinlik mo siya dyan, siya na mismo ang kukuha ng appropriate na same texture and same color. Diba, mas magaan ang buhay. Hindi na ako magku-clone tool, but then, hindi natin sinasabi na hindi mo pa rin kakailanganin si clone tools. Kasi mamaya, papakita ko rin sa iyo ba't kailangan pa rin siya. Ayan, so,
while using this spot healing tools, click, click, click na lang. Wala ka nang ibang gagawin. Wala ka nang ibang gagamitin. Click, click, click mo na lang sa kanya. Sinicircle ko para mas ma-occupy sila. Ayan, pwede nating lakihan yung tools. Ay, yung brush, sorry. Ayan. Diba, parang magic. Siya na mismo ang naghahanap nung itatapal doon na accurate. But then, hindi pa rin perfect. Kasi pansin nyo tong isa na to. But then, ayan. Yan ko i-explain ba't kailangan natin si cloning tools. Alright, so ayun guys. Nililinis ko siya. Ito naman, kahit anong object o kahit anong image ang meron ka na kailangan mong linisin, so ito lang din, same tools. Alright, so depende sa image mo. Ganito lang din naman. Same lang din naman gagamitin mong tools ng panglinis. Then hand, tab tool. Ayan, okay. Then yun. Okay, kiniklik na lang natin. Kiniklik na lang natin yung gusto nating tanggalin. Wala na tayong option or pipili ng kung saan tayo kukuha ng itatapal na related sa kanya. Kasi intelligent na si Adobe Photoshop, siya na mismo ang pipili ng appropriate na itatapal dyan. Okay, see? Nakita nyo? Ngayon, pag merong imperfect na kagaya nito, nangyari dito sa isang part na to, doon na tayo gagamit ng support kay cloning. Okay? Then Alt, clone, then Alt, clone. Okay? Alt, click, then clone. Para mas mapulido natin. So, kung halimbawa, ganyan, may konting patchy pa, doon na tayo gagamit ng, babagoy natin yung flow, opacity. Hindi yung flow. Yung opacity. Bababaan natin into 20. Pwedeng dito. Pwedeng i-type mo dito. 20. Enter. Ayan. So, mag-alt tayo. Option. Sa Mac. Alt, copy. Then, itatapal natin dito. Ayan. Kung mapapansin nyo, mahina yung buga niya. Kasi 20% lang nilagay natin eh. So, hindi siya abrupt or hindi siya masyadong dark or yung shade na ibibigay niya is 20% lang nung kinokopya niya. Kasi ito pansin nyo, halata yung patche. So, 20% gamit natin, Alt, click, then tapal doon. Ayan, Alt, click, and tapal. So, kung mapapansin nyo, nagkakaroon siya ng smooth transition or parang hindi mabigat or matigas yung yung pag-merge niya. Ayan, soft pa rin or let's say 50, let's use 50. Ayan, 50. Ayan. Okay? So yan ang paraan kung paano maglinis ng mga images. O kagaya nito, unwanted. Okay, gamit tayo ng clone tool, or yung spot healing. Pero actually, ang ideal dito is spot healing. Pakita ko kung bakit. Pagka clone pala. Pag nag-spot healing tayo, ganyan ang kanyang kalalabasan. Okay? So, kailangan mo pa rin ng support ni cloning para mas perfect. Ngayon, i-100 natin siya. Ito. Then, liitan natin. Alt-click. And then, click dito. Para maayos natin yung kanyang, actually pang finishing touch si clone if ever na merong patche. Alright. And then Control 0, which is yun yung view. Ayan, fit on screen. Control 0. Okay? Ayan, ito yung shortcut yan. Okay, merong message ang isang voice message ang isang tropa. Balikan ko to. Tapusin ko lang to, repa. Uy, may hina daw ang volume ko. Yung ating repa pips mula sa Isabela. May hina ba? Checking. Sound check. Tasan ko. Sound check, mga kapatid. Ayan. Taasan pa natin. Para mas maintindihan ng ating mga kaibigan. Meron tayong isang
FB friend na isa rin sa interested na matuto nito, si Vincent, dyan sa Isabela. Pati sa Photoshop, nagpapaturo din to, tsaka sa sa photography. And then, ayun. Sige, ayan guys, mas malakas na yan. Alright, siguro nakita nyo naman yung, yung proseso ng pagki-clean. And then, wag na wag nyong kakalimutan mag-save. File, save. Then, baseline standard, okay. Or ang shortcut po niyan is Control S. Andito. Control S. Ayokong gumamit ng shortcut for the meantime, guys, kasi pag mabilis ako shortcuts, hindi nyo masusundan. So, tayo? By command. Okay? Now na na-save ko na siya, ready na yung aking image. But then, meron akong ginagawa to beautify this. And yun ay technique na saka ko na rin ipapakita. Yun is mas advanced na kasi yan. Ayoko pang i-introduce sa basic. Okay? Ayoko pang i-introduce sa basic kasi magiging magulo yung ating proseso. Ayan, meron pa akong gustong alisin. Just by using this spot healing tools, and click-click lang guys. Wala na akong ibang pinipindot. Kiniklik lang natin. So, stamp, medyo may nakikita pa akong uneven dito. So, 50 ang gagamitin ko. Ayan. Nakikita ko pa yung niya. Then, brush tool. Checkin ko nga yung aking brush. Parang hindi ako masaya sa kanyang roundness. Okay. Okay lang naman. Okay. Okay. So, ang bawat tools pala guys, no? Bawat tools, andito sa ibabaw yung function. Yung kung anong gusto mong gawin sa kanya. Or preferences. Like kagaya nito, yung sa clone. Andito yan. Kung babagoy mo yung opacity, yung flow, kung sa layer ba, yung current layer mo ang paggagamitan niya. Pero layer later on yan. Okay. So, okay na ako. Naayos ko na yung aking image. Na linis ko na siya. So, sisave ko na siya. Control S. Okay. That's how you clean an image. Okay. Natuto ka na ng clone tool. Natuto ka ng spot healing tools. At the same time, yung zoom tools, zoom in, zoom out, hand tools, just by navigating on your image. Okay? Ang dami mo na kagad natutunan, di ba? So, ang dali lang. Kamay, move lang, di ba? Then, zoom in. Ayan. Then, kamay, shortcut na yung ginagamit ko para mas okay. Alright? So that's how you clean an image. Marami pong pamamaraan, pero yan talaga yung pinaka-main actually. Pinaka-main. Spot healing, then clone. Okay? So sana po may natutunan kayo sa lesson number 2. Again, kung hindi kayo nakasama o nakasabay sa aking live, ito po ay ilalagay natin sa ating page sa Inspo TV at saka sa ating YouTube na Inspo TV din para meron kayong balik-balikan na pwede nyong i-review kung halimbawa yung ginagawa nyo is nalilito kayo or hindi nyo masundan para hindi naman kayo mawawala o malo-lost track. Okay? Again, it's easy to learn as long as you are interested and meron kayong pangarap sa buhay. Madali lang matuto actually. So samahan nyo ako sa ating lesson number 3. Ang kailangan naman nating matutunan is paano mag-extract nung ating gagamitin sa ating design. Okay, good day everyone. I will cut this now.